expected output ng linya. So, for example, okay, so for example, ito yung mga task mo or workstations. Ito yung linya. So, meron tinatawag class na minimum at maximum cycle time. Tatandaan itong dalawa. Pag sinabing minimum cycle time, titingnan mo lang yung longest, yung pinakamatagal na task time. Okay, so in this example, ang pinakamatagal na task time ay itong task, itong pangatlo. So this one is 1 minute. Tinatanong yan sa problem ha, ano yung minimum at maximum cycle time. So titingnan mo lang again yung pinakamatagal na task time. So in this case, 1 minute. Now, paano pag tinanong naman yung maximum cycle time? Kukunin mo yung sum. Ibig sabihin, i-add mo lahat ng task times. So, 0.1 plus 0.7 plus 1 plus 0.5 plus 0.2. So, ang maximum cycle time is 2.5 minutes. Okay, so si minimum cycle time daw would apply kung meron kang 5 workstations katulad nito. Si maximum cycle time would apply kung lahat ng task mo ay nasa isang single workstation. Naintindihan ba? Ulit. Pagka, di ba meron kang 5 task? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos bawat task mo, inassign mo sa isang workstation. So meron ka ring 5 workstations. So i-apply mo ngayon si minimum cycle time. Ngayon, kung lahat ng task ay nasa iisang workstation, yan, workstation 1 yan. Halimbawa, naka-group siya. Ibig sabihin task grouping ito or task bundle. Single workstation. Ang i-apply mo naman is si maximum cycle time. Okay, so sabi natin kanina, pagka alam na natin yung cycle time, pwede nating ma-determine yung output rate. So ano ang formula? Operating time per day divided by cycle time. So example, yung linya daw ay nag-ooperate ng 8 hours per day. So dahil naka-minutes yung ating task times, okay, i-convert din natin yung hours to minutes. So 8 hours is equivalent to 480 minutes. So dahil nga siya ay 5 workstations, ang i-apply natin is yung minimum. Ano yung minimum cycle time? The longest task time. Kaya hindi ginamit yung 2.5. Ang ginamit is 1. So 480 divided by 1 minute per unit. Ang output rate is 480 units per day. Now, kung yung task naman natin is in a single workstation, ang gagamitin mong divisor is yung maximum cycle time, which is 2.5.
So 480 minutes per day divided by 2.5 minutes per unit equals 192 units per day. Question. Minimum, maximum. Naintindihan ba? GKGL? Yes po. Yes po, ma'am. Okay. Sige. I will proceed. So, na-determine na yung cycle time, output rate. So, paano pagka ang given, binaliktad lang. Kunwari, ang given class is yung desired output rate. Siyempre, i-derive mo lang naman yung formula. So, ang magiging mong formula is operating time per day divided by cycle time. Sorry. Ang inaalam pala dito is yung cycle time. Ito palang kanina is output rate. So, yun, i-derive mo lang yung formula. So, ang magiging mong formula is operating time per day. This time, ang divisor mo is yung desired output rate. Okay, so for example, suppose that the desired output rate is 480 units. The necessary cycle time is 480 minutes per day divided by 480 units per day. That is, the cycle time is 1 minute per unit. Okay? Next, paano mag-determine ng number of workstations? So that is a function daw ng both the desired output rate and our ability to combine elemental task into workstations. Pero class, pwede na nating ma-determine yung theoretical. So take note, minimum ito. Minimum. So in cases na yung makuha mong number is not exact, pwede mo siyang i-round up. Kaya sabi dito, minimum. Theoretical minimum lang yung makukuha natin from this formula. So N-min, theoretical minimum number of stations is equal to summation ng T or sum of task times divided by the cycle time. Okay, so using the formula, so for example, summation ng task times dun sa ating example is 2.5. Balikan ko lang. Ayan, 2.5. Inad natin itong 5. So 2.5 minutes per unit divided by cycle time, 1 minute per unit per station. So our theoretical minimum number of workstations ay 2.5. Okay, 2.5 stations. Next, precedence diagram. So merong mga problems ng line balancing given na ang precedence diagram. Meron din naman tabulated yung mga task at saka yung task times. So, ibig sabihin, pagka nakatabulate siya, i-construct mo muna yung precedence diagram. Parang per CPM. Parang ganun lang naman ito. Okay? So mamaya, gagawin natin yan sa mga examples pag meron pang time. So ibig sabihin lang, kunwari ito yung precedence diagram mo.
Syempre, mag-start ka dun sa unang task. Si task B, hindi mo pwedeng i-perform kapag hindi pa complete si task A. Si task D, hindi mo pwedeng i-perform hanggat hindi pa complete si A, B, at C. And then of course, para magawa mo itong task E, kailangan magawa muna yung 4 na task. A, B, C, and D. Wait lang ha. Okay, so there are no techniques available to guarantee an optimal set of assignments or para ma-generate mo yung ideal. Ano nga sabi natin ng ideal? As in, balance na balance yung line, equal yung kanilang task times. But there are rules. Ang tawag ay heuristic rules or intuitive rules. Now, ang question, ma'am, naka-indicate po ba sa problem kung anong rule ang gagamitin? So the answer is yes. Papansinin kung ano yung rule na gagamitin. So maraming line balancing heuristics or rules. Pero yung mga problems natin, ito lang muna yung commonly used na heuristics. So number 1, mag-a-assign ka ng task in order of the most following tasks. Mas maintindihan niyo yun sa example. So later ko na lang explain. Or pwede kang mag-assign ng task in order of greatest positional weight. Pag sinabing positional weight, i-add mo yung task time nung mga kasunod. Mamaya na lang para sa mas maintindihan nyo sa example. Okay, example 1. Arrange the task shown in the figure into 3 workstations. Okay, so pag may binigay na number ng workstations, no need to compute for n minimum. Yung theoretical. Ito. So pag may binigay na sa problem, huwag na i-compute. So sabi dito, 3 workstations. Ang cycle time is 1 minute. Ang gagamitin na rule or heuristics, assign task in order of the most number of followers. Okay, andito ha. Nilagay ko dito. Susundan ako, pakisundan ako. So, ang solution sa line balancing, pwedeng ganito ang format. O ganito na nga naman ang format. Para yung mga questions, madali niyong masagot kasi organized yung ating solution. Okay? So, starting, syempre, with workstation 1. Workstation. Merong 3. 1, 2, 3. Time remaining. So, pansinin class, per workstation, magsisimula ka sa cycle time. Sabi dito, use a cycle time of 1 minute. So for workstation 1, may cycle time ka na 1, workstation 2, workstation 3. Okay? Eligible. Ano pag sinabing eligible? Ano yung mga tasks na pwede mong i-assign? Okay? Assign task, di magde-decide ka na. Among the eligible, sa mga pwede, kailangan mo na mag-decide which task to assign. And then yung next column is the revised time remaining.
ima-minus mo lang dito yung task time nung inassign mo na task. And then pag wala ka nang mai-assign at meron ka pang time remaining, wala nang eligible katulad nito, magkakaroon ka ngayon ng idle time doon sa workstation na yon. Okay? So, simula ako ha. So, workstation 1, time remaining. 1, saan po galing yung 1? Sa cycle time. Okay? Ang eligible lang, syempre, dahil magsisimula pa lang yung process, is si task A. Or, merong rule, in order of the most number of followers. So, si A, ilan ba ang followers ni A? Yung mga kasunod, ilan? Ilang task? 4 po. 4 ba? Isa lang po yun. Ilan? 3 po mo. Sundan nyo yung flow. Ano? So, from A, susunod si B, si D, at si E. So, ilan? 3. Ano? Si B, ilan ang followers niya? 2 po. 2. Si D at si E. Si C, 2 rin ang kanyang following na task. Okay? And then si D, 1 lang. Huli na ito, kaya wala na itong follower. Ano? Wala nang following task. So kung ang rule mo is assign task in order of the most number of followers, ano? Magsisimula ka ngayon ay kay A. And then yun nga, normally siya yung first task. Okay? Pero pinaka-safe, sundin mo yung rule. Ano, na stated doon sa problem. GL, may klase ba kayo ng 10:30? Ay, sa akin nga ba? Tekno ano? Yung schedule ko. Yes po, ma'am. Tech na po. GK, may klase kayo 10:30? Wala po, ma'am. Tapusin ko lang tong example ha. 6 minutes na lang. Pero tapusin ko tong example. Okay, so ang eligible lang ay CA based on the rule. Okay? So obviously, siya lang yung eligible. So siya lang yung i-assign natin na task. Time remaining. Paano nakuha yung 0.9? 1 minus 0.1. 0.1 po. Okay, so 0.9. So yung revised time remaining, kopyahin mo lang doon sa kasunod, you have 0.9. So ano yung mga eligible na task according sa rule? At saka titingnan mo rin yung precedence. Ano? So ang eligible ay si B at si C. Pareha sila na 2. Ano yung following task? Okay? So in this case, ang inassign niya ay C. Bakit kaya hindi si B? Hindi po kaya nung available na time po. Okay, kasi si B ay 1 minute. Ang time remaining mo na lang is 0.9. Ano? So titingnan yung time remaining, titingnan yung or ifa-follow yung rule. So ang i-assign natin is si task C. Ang task time ni C ay 0.7. So, 0.9 minus 0.7 is 0.2. Time remaining, 0.2. Wala nang eligible dahil wala nang kakasya sa oras na 0.2. Okay? So, ang idle time ng station 1 is 0.2. Next workstation number 2. Again, start with the cycle time, 1 minute. So, ang eligible lang ay si B. Eligible ba si D? Ba't hindi eligible si D? Ma'am, hindi pa po matutuloy hanggat di pa po natatapos yung mga preceding task po. Okay, hindi pa kasi nagagawa si B. At saka pagka finalo mo yung rule,
ang following task lang ni D ay isa. So, si B muna. So, assign task B. Wala namang ibang eligible. So, 1 minute si B. So, wala tayong idle time. Okay? And then, si station number 3, again, start with the cycle time. So, ang kasunod na eligible ay si D. Wala naman ng iba. Napakasimple lang nitong kasing, niya, dito? Yung flow. So, in reality, it can be quite complex. Kaya medyo challenging mag-balance ng linya in reality. But for illustration purposes, syempre, we will start with simple illustrations. Okay? So, assign task D. Ang task time ni D, 0.5. So, 1 minus 0.5 is 0.5. So, time remaining, 0.5. Ang eligible na lang is si E. So, assign task E. 0.5 minus 0.2 is 0.3. So, time remaining, 0.3. Wala nang eligible. Na-assign na natin lahat ng task. So, ang station idle time ni station 3 is 0.3. So, ito-total natin yung idle time. Sa ibang problems, tinatanong kung ano yung idle time ng buong linya. So, in this case, is 0.5. Okay. Now, meron na tayong task grouping or task bundles. Ito yung nabasa natin sa definition kanina. Ay yung goal pala. The goal is to obtain task groupings or task bundles. Okay, so ito yung ating diagram based sa ating naging solution. Magkasama sa workstation A, si task A, 1, si task A at si task C. So ginroup natin siya. Sa workstation 2, ang naandun lang is si task B. And then sa workstation 3 is si task D and E. Okay, so we can say na yung ating line, although hindi ideal, perfectly balanced kasi nga meron ka pa ring idle time. But ito na yung pinaka-optimal, ibig sabihin na minimize natin yung idle time based on or using this task groupings. Okay? So ito lang ay yung mga nabanggit ko na kanina. Ang initial time remaining ay equal sa cycle time. And then para siya ay maging eligible, yung mga tasks bago yung i-assign mo na task, dapat nagawa na muna at hindi dapat sosobra sa sa stations remaining time. Marami pang example sa mga kasunod. Pakibasa na lang. Sa Thursday, join ulit kayo ha, GK and GL. Yung mga kasunod, ang ginamit naman na rule ay positional weight. Pakiaral na lang muna. Okay? Any question or concern? Yung grade nyo pala, sa OM, ay papipirmahan ko sa inyo. So, most likely, prelim at midterm, next week, ipapadala ko na lang sa faculty room para makita nyo na yung dalawang grades. Hopefully. Kung hindi naman, at least yung prelim grade, ipapakasuyo ko na lang kay Ma'am Len. Okay. Any question? Concern? Wala naman po, ma'am. Kung wala na, pwede na mag-leave ang GK. See you later, 1 p.m. Bye. Thank you po, ma'am. Sige.